Kasunod naman po ng kampanya kontra droga, ang iligal na sugal naman sa Pilipinas ang target na tututukan ng gobyerno. Pati po ang Small Town Lottery o STL na binuo para sana puksain ang weteng, pinaimbisigahan na rin ni Pangulong Duterte dahil hindi raw tama ang ibinabayad na buwis. Balitang hatid ni Trisha Zafra. Sa kada 600 pisong pataya, 30 piso raw ang kinikita ni Mang Emmanuel sa pagpapataya sa Small Town Lottery o STL. Malaking kawalan sa aming katulad kong mahirap. Tulad niya, sa ganitong hanap buhay rin tumanda si Mang Roberto, 76 anyos. Sa pagpapataya kasi, kahit halos hindi na siya makalakad, pwede pa rin siyang kumita. Para sa akin, ito po ang pinagkukunan ko ng isang pambuhay sa pamilya, gaya ng, kasi po ako, gaya ko, hindi ako nakapagtrabaho ng mabigat. Ilan lang sila sa mahigit 6,000 umaasa sa STL sa Quezon Province. Legal ang STL dahil nasa pamamahala ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Layon sana nitong puksain ang iligal na weteng. Pero nangangamba sina Mang Emmanuel at Mang Roberto na mawala ng trabaho. Matapos kasi ang laban kontra iligal na droga, iligal na sugal naman ang target ng pamahalaang Duterte. Inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II para imbestigahan kung tama ang ibinabayad na buwis ng STL operators sa bansa. Ilan kasi sa mga ito, hindi tama ang ibinibigay na buwis sa gobyerno. Ang laki nang nawawala dyan sa small town lottery. Ang laki. Bilyon. Bumuo na ng task force ang pamahalaan para sa STL operations na magbabago sa kalakaran ng STL. Ang NBI ang mangunguna sa mga operasyon laban sa mga operator na lumalabag. Ayon kay Aguirre, gusto rin daw taasan ng Pangulo ang remittance ng STL sa PCSO na sa ngayon ay nasa 10 to 15% lang. Dito planong kunin ang pondo para sa libreng paggamot sa mahihirap. Ang executive order mula sa Pangulo na lang ang hinihintay para formal na mabuo ang task force. Trisha Zafra, GMA News.